Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamoxki TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang construction worker na nireject ng kanyang biyenan dahil mahirap lang daw siya. Ang hindi nila alam, napakayaman pala nito at siya mismo ang lihim na may-ari ng dambuhalang building na ipinapatayo nila. Pero mas matindi ang sikretong nakatago sa likod ng kanyang pagkatao. Dahil ang akala ng marami na simpleng pagiganti, may kaakibat palang isang napakalaking pasabog na gigiba sa buong pamilya ng kanyang biyanan. Paano kaya haharapin ng mapang-aping biyanan ang katotohanan kapag nalaman niyang ang taong tinatrato nilang basura ay ang siyang hawak sa kanilang buong kinabukasan? Bago tayo magpatuloy sa ating kwento ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Sa ilalim ng matirik na sikat ng araw, basang-basa sa pawis ang 26 anyos na si Andrew habang nagbubuhat ng mabibigat na sako ng simento. Sa site ng itinatayong Solana Prime Tower, isang marangyang 30 palapag na commercial building sa gitna ng lungsod. Kilala si Andrew bilang isang masipag ngunit tahimik na construction worker. Halos walang nakakaalam sa kanyang tunay na pinagmulan. Ang tanging nakikita ng mga tao ay ang kanyang kupas na t-shirt, pantalong may mga mantsa ng pintura at sapatos na sira-sira ang swelas. Ngunit sa likod ng maraming mukha na ito, ay nagtatago ang isang matalinong negosyante. Si Andrew ang nag-iisang tagapagmana ng Solana Holdings, ang mismong kumpanya na nagpopondo sa multi-bilyong proyektong ito. Pinili niya magtrabaho bilang isang ordinaryong laborer para sa dalawang dahilan. Una, upang bantayan ang talamak na korupsyon at pagnanakaw ng materyales ng mga kontraktor sa site. At ikalawa, dahil dito niya nakilala ang babaeng pinakamamahal niya, si Leonie. Si Leonie ay nagtatrabaho bilang isang assistant engineer sa parehong site. Mabait, simple at walang kamalay-malay sa totoong yaman ni Andrew. Para kay Leonie, sapat na ang pagiging masipag at marangal ni Andrew upang mahalin niya ito. Ngunit ang kanilang relasyon ay may isang malaking pader na kailangan tibakin. Ang ama ni Leonie na si Alvin. Si Alvin ay isang retiradong middle manager na may mataas na pangarap para sa kanyang anak at labis ang kanyang galit sa mga taong nasa mababang antas ng lipunan. Isang hapon, matapos ang duty sa site, naglakas loob si Andrew na ihatid si Leonie sa kanilang tahanan para formal na magpakilala kay Alvin. Suot pa rin ni Andrew ang kanyang simpleng polo shirt at maong. Bit-bit ang isang simpleng kahon ng cake bilang pasalubong. Andrew, daan-daan lang ha. Alam mo naman si Papa, medyo mahigpit pagdating sa mga nakakasama ko. Pero huwag ka mag-alala, ipagtatanggol kita sa kanya. Alam kong makikita niya kung gaano ka kabait. Huwag kang mag-alala, Leonie. Handa akong harapin ang Papa mo. Ang mahalaga sa akin ay legal tayo at alam niyang tapat ang intensyon ko sa iyo. Kahit anong mangyari, hindi ako bibitiw. Pagpasok nila sa sala ng bahay, nadatnan nila si Alvin na seryosong nagbabasa ng dyaryo. Nang makita na matanda ang itsura ni Andrew, ang medyo may amoy pawis nitong damit at simpleng tsinelas, agad na nagbago ang timpla ng mukha nito. Ibinaba ni Alvin ang dyaryo at tinitigan si Andrew mula ulo hanggang paa na may halong pandidiri. Leonie, sino itong kasama mo? Huwag mong sabihin ito ang sinasabi mong kasintahan mo na nagtatrabaho sa Solana Prime. Akala ko ba engineer ang nahanap mo roon? Pa, si Andrew po. Opo, sa site po kami nagkakilala. Hindi po siya engineer, pero siya po ang isa sa pinakamasipag na construction worker doon. Napakabait niya po, Papa. Biglang tumayo si Alvin at pinalo ang mesa. Tiningnan niya ang daladalang cake ni Andrew at binitawan ang mga salitang tila ba sumaksak sa puso ng dalawa. Construction worker. Isang hamak na kargador ng simento ang ipapakilala mo sa akin bilang manliligaw mo, Leonie.
Leonie, pinalaki kita. Pinag-aral sa magandang universidad. Para lang ba pumatol sa isang taong walang mararating sa buhay? Tingnan mo nga ang sarili mo. Baka isang buwang sahod mo ang halaga ng sapatos na suot ko ngayon. Magandang hapon po, Sir Alvin. Pasensya na po kung ganito lang ang itsura ko ngayon. Pero tapat po ang layunin ko kay Leonie. Nagtatrabaho po ako ng marangal at kaya ko po siyang buhayin sa pamamagitan ng sarili kong mga kamay. Tumahimik ka. Huwag mo akong matawag-tawag na sir dahil hindi kita empleyado at mas lalong hindi kita magiging pamilya. Ang lakas ng loob mong pumunta rito at magdala ng murang cake na yan. Ang kailangan ng anak ko ay lalaking may kotse, may sariling bahay at may titulong may pagmamalaki. Hindi isang taong may semento at natutulog sa barracks. Umalis ka sa bahay ko bago ko patawagin ang mga barangay tanod upang kaladkarin ka palabas. Umiyak si Leonie at sinubukan pigilan ang kanyang ama. Ngunit labis ang tigas ng puso ni Alvin. Hinarap ni Alvin si Andrew at itinuro ang pinto. Hindi ko ibibigay ang anak ko sa isang pulubi. Tandaan mo yan. Kahit kailan, hindi kayo magiging bagay. Kung gusto mo maging karapat-dapat sa anak ko, bumalik ka rito kapag ikaw na ang may-ari ng building na itinatayo nyo. Alis! Napakayom ang mga palad ni Andrew. Gusto niyang ilabas ang kanyang pitaka. Gusto niyang tawagan ang kanyang personal driver at ipakita ang kanyang mamahaling sasakyan. Ngunit may mas malalim siyang plano. Alam niyang kung magpapadala siya sa emosyon, masisira ang kanyang investigasyon sa site. Tiningnan niya si Leonie na umiiyak. Binigyan ito ng isang paywatig na tingin na nagsasabing huwag kang mag-alala. At dahan-dahang tumalikod upang lumabas ng bahay. Habang naglalakad si Andrew pabalik sa site sa ilalim ng gabi, ang kanyang isip ay hindi abala sa sakit ng rejection, kundi sa isang bagay na natuklasan niya habang nasa loob ng bahay ni Alvin. May nakita siyang isang pamilyar na folder sa ibabaw ng cabinet ng matanda. Isang folder na may logo ng Sulana Holdings na naglalaman ng mga peking resibo ng mga substandard na bakal para sa building. Dito pumasok ang matinding twist. Si Alvin pala ang dating purchasing officer ng subcontractor na tinanggal noon dahil sa hinala ng anomalya. At mukhang may balak itong gamitin ng anak na si Leonie upang makabawi sa kumpanya sa pamamagitan ng pagpasok ng mga maling dokumento. Kinaumagahan, bumalik si Andrew sa site bilang isang ordinaryong laborer. Subalit sa pagkakataong ito, nagpasya na siyang simulan ang paggiba sa mga taong umaapi sa kanya. Naglalakad siya sa tapat ng opisina ng mga manager nang biglang dumating ang isang marangyang sasakyan. Bumaba mula rito ang main contractor ng proyekto. Kasama ang walang iba kundi si Alvin, na may dalang mga peking papel. Nang makita ni Alvin si Andrew na may dalang pala at simento, ngumiti ito na nakakaloko at lumapit sa kanya sa harap ng maraming ibang manggagawa. Nandito pala ang dakilang manliligaw ng anak ko. Mga kasama, tingnan niyo itong taong ito. Ang lakas ng loob na pangarapin ng anak kong engineer, habang siya ay habang buhay na lang maghahalo ng semento rito. Hoy Andrew, lumayo-layo ka sa anak ko. Dahil ngayon, may transaksyon ako sa mga boss mo. Isang perma ko lang. Pwede kitang ipatanggal dito. Ngumiti lang ng bagya si Andrew. Tiningnan niya si Alvin ng diretso sa mga mata. Isang tingin na hindi galing sa isang takot na laborer, kundi mula sa isang makapangyarihang pinuno. Sa sandaling iyon, nagring ang telepono ng main manager ng site. Ang tumatawag, ang mismong chairman ng Sulana Holdings, na walang iba kundi ang personal na kalihim ni Andrew na sumusunod sa kanyang mga utos. Ano kaya ang mangyayari kapag nalaman ni Alvin na ang transaksyong ipinunta niya roon ay nakasalalay sa mismong lalaking katatapos lang niyang laitin? At ano ang gagawin ni Andrew kapag nalaman niyang ang mismong building na pag-aari niya ay nanganganib gumuho dahil sa mga peking materyales na dinala ng kanyang biyanan? Tahimik ang buong paligid ng opisina nang mapansin ng lahat ang biglang pagbabago sa mukha ng project manager na si Engineer Reyes.
Hawak nito ang kanyang cellphone. Ang tumatawag ay ang Vice Presidente ng Sulana Holdings, ang kanang kamay ng totoong may-ari ng kumpanya. Si Alvin naman ay nakatayo pa rin sa harap ni Andrew. May mapang-aping ngiti sa mga labi, habang inaasahang mayayanig sa takot ang simpleng construction worker. Ngunit kalmado lang si Andrew. Pinunasan niya ang kaunting simento sa kanyang braso gamit ang basahang nakasabit sa kanyang balikat. Tumingin siya kay Alvin nang may malamig na sulyap. Bakit hindi ka makapagsalita ngayon? Natataranta ka na ba dahil alam mong isang salita ko lang sa manager ninyo ay bukas na bukas din ay mawawala ka na dito sa trabaho? Tandaan mo ang posisyon mo, Andrew. Isang hamak na kargador ka lang. Isang hamak na construction worker. Huwag mong pantayan ng mga taong may pinag-aralan at may koneksyon. Sir, ang koneksyon at posisyon sa buhay ay pwedeng mawala sa isang kurap lang. Ang masipag at tapat na nagtatrabaho, kahit anong dumi ng itsura, may dignidad. Sana po'y huwag niyong makalimutan yan habang nakatayo kayo sa lupang pag-aari ng iba. Abot, sumasagot ka pa. Pilosopo ka ring pulubi ka, no? Tingnan natin kung saan naabot ang yabang mo kapag nawalan ka ng trabaho. Eksaktong pagkatapos sabihin niyo ni Alvin ay lumabas si Engineer Reyes mula sa air-condition na container office. Maputla ang mukha nito at tila ba nakakita ng multo. Tumingin si Reyes kay Alvin. Tapos ay sumulyap ng bagya kay Andrew na parang nagmamakaawa gamit ng kanyang mga mata. May hinala na si Engineer Reyes na may kakaiba kay Andrew. Dahil ilang beses na niyang napapansin na tuwing may inspeksyon ng mga big boss, palaging nawawala o biglang nagtatago si Andrew sa likod ng mga makina. Mr. Alvin, pasensya na po. Ngunit ang sabi ng head office, kansilado ang lahat ng kontrata at transaksyon ng inyong supply agency sa Sulana Prime Tower. Effective immediately. Ano? Teka Reyes, nagbibiro ka ba? Magkasama tayong nag-usap kagabi Approve na mga dokumento para sa mga bakal at semento na ipapasok ko rito. Bakit biglang kansilado? Sino ang nagkansila? Ang mismong board of directors ng Sulana Holdings. May nakarating daw na report sa kanila na substandard peke ang mga kalidad ng materyales na inirekomenda mo. At ang sabi pa ng Vice Presidente, kung hindi ka aalis sa site ngayon din, tatawagin nila mga otoridad para sa kasong Prado Estafa. Nalaglag ang panga ni Alvin. Parang binuhusan ng malamig na tubig ang kanyang buong katawan. Ang proyektong ito ang inaasahan niyang magbabalik sa kanya sa karangyaan matapos siyang masisante sa dati niyang kumpanya. Tumingin siya sa mga construction worker na nakapaligid. At nakita niyang marami ang bumubulong at lihim na nagtatawanan. Napako ang tingin niya kay Andrew na sa pagkakataong ito ay may tipid at makahulugang ngiti sa mga labi. Dahil sa labis na pagkapahiya at galit, hinarap ni Alvin si Andrew bago ito tuluyang umalis. Ikaw ang nagdala ng malas sa akin ngayong araw. Kung hindi kita nakita rito, hindi sana magkakaganito ang swerte ko. Pero huwag kang magsalita, Andrew. Kahit nawala ang kontratang ito, mas mayaman pa rin ako sa iyo ng 1,000,000 beses. At hindi mo pa rin makukuha ang anak ko. Padarag na sumakay si Alvin sa kanyang sasakyan at mabilis na pinasiba dito palabas ng site. Nang makaalis ang matanda, lumapit si Engineer Reyes kay Andrew nang walang nakakakita na ibang laborer. Sir Andrew, umingi po ako ng paumanhin. Hindi ko po alam na ganong uri pala ng tawang ama ni Engineer Leone. Ginawa ko naman po ang utos ninyo na harangan ng mga peking dokumento niya. Salamat Reyes. Tama ang ginawa mo. Bantayan mong mabuti ang mga susunod na papasok na materyales. Ang Sulana Prime Tower ay itinayo para sa kaligtasan ng libu-libong tao. Hindi para sa bulsa ng mga korap na negosyante. At pakiusap, manatili lang na sikreto ang pagkatao ko rito. Gusto ko pang makita kung gaano kalalim ang dumi na ginagawa ng pamilya ng dati mong purchasing officer. Samantala, hapon din na iyon. Umiiyak na umuwi si Leone sa kanilang bahay. Nalaman niya ang balita sa site na nakansila ang transaksyon ng kanyang ama at muntik pa itong makasuhan.
Pagpasok niya sa sala, nadatnan niya si Alvin na galit na nagiinuman kasama ang kanyang kapatid o ang tito ni Leonie na si Tito Bobby. Papa, ano po bang ginawa niyo sa site? Bakit nagdala kayo ng mga peking dokumento ng materyales? Alam niyo po ba na nadadamay ako bilang engineer doon? Pinagtitinginan po ako ng mga katrabaho ko. Huwag mo akong pangaralan, Leonie. Ginagawa ko ito para sa pamilya natin. Kung hindi nakansila ang kontratang yan, milyon ang kikitain natin. At alam mo ba kung sino ang nandoon at naging malas sa paningin ko? Ang hampas lupang kasintahan mo, si Andrew. Naroon siya. Pinagtatawanan ako. Walang kasalanan si Andrew, Papa. Nagtatrabaho lang siya roon ng marangal. Bakit ba galit na galit kayo sa kanya dahil lang mahirap siya? Hindi po perang basihan ng pagkatao. Manahimik ka. Magsasama kayo ng pulubing yan. Bobby, pakinggan mo itong anak ko. Nagpapaloko sa isang laborer. Leonie, makinig ka sa papa mo. May nahanap kaming mas karapat dapat sa iyo. Anak siya ng isang malaking supplier ng semento. Si Jonathan, mayaman, may kotse, at pwedeng magsalbas sa pananalapi ng pamilya natin ngayon. Bukas na bukas din, may dinner tayo kasama siya. At asahan mong titigilan mo ng construction worker na yan. Gumuho ang mundo ni Leonie. Hindi niya akalaing gagamitin siya ng sarili niyang pamilya para sa pera. Palim siyang lumabas ng bahay at tinawagan si Andrew habang umiiyak. Nagkita sila sa isang tahimik na parke malapit sa site. Nang makita ni Andrew ang mga luha sa mata ng kasintahan, labis na nasaktan ang kanyang puso. Andrew, patawarin mo si Papa sa mga sinabi niya sa isa site. Napakaitim ng ugali nila. Ngayon, pinipilit nila akong makipagkita sa isang mayamang lalaki bukas ng gabi sa isang sikat na hotel-restaurant. Ayoko na, Andrew. Gusto ko nang lumayo sa kanila. Gusto kong sumama sa iyo kahit sa barracks o kahit sa maliit na kwarto lang. Basta magkasama tayo. Hinawakan ni Andrew ang kamay ni Leonie at pinunasan ang mga luha nito. Ngumiti siya ng isang napakatamis ngunit misteryosong ngiti. Leonie, huwag kang umiyak at huwag kang mag-alala. Hindi mo kailangan matulog sa barracks. Makapagkita ka sa lalaking sinasabi ng papa mo bukas ng gabi. Pumunta ka sa dinner na yan. Pero Andrew, bakit? Akala ko ba mahal mo ako? Bakit mo ako pinapapunta sa ibang lalaki? Dahil naroon din ako, Leonie. Maniwala ka sa akin. Bukas ng gabi, sa mismong hotel na yan, magtatapos ang lahat ng pangapi ng pamilya mo sa atin. At ipapakita ko sa kanila kung sino talagang taong tinatawag nilang pulubi. Nagluwan si Leonie. Ngunit may kung anong kumpiyansa sa mga mata ni Andrew na nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Umalis sila sa parke na may magkaibang plano sa isip. Kinaumagahan, abala ang buong pamilya ni Alvin sa paghahanda para sa hapunan sa Grand Imperial Hotel. Suot ni Alvin ang kanyang pinakamagandang Amerikana na binili pa niya noong mayaman pa sila. Habang si Leonie naman ay pinasuot ng isang simpleng bestida. Ang hindi alam ni Alvin, ang nag-iisang anak ng malaking supplier na si Jonathan na inaasahan nilang magpapakasal kay Leonie ay isa rin palang malapit na kaibigan at kasosyo sa negosyo ni Andrew. Sa katunayan, si Jonathan ay isa sa mga subcontractor na tapat sa ilalim ng Solana Holdings. Dumating ang gabi ng hapunan. Nakaupo na si Alvin, si Tito Bobby at si Leonie sa isang marangyang lamesa sa loob ng VIP room ng hotel-restaurant. Pumasok si Jonathan, isang matangkad at mukhang mayamang lalaki na may mamahaling relo. Agad na tumayo si Alvin para makipagkamay. Sir Jonathan, napakalaking karangalan na makasama kayo ngayon. Ito nga palang anak ko, si Engineer Leonie. Napakagandang bata at napakatalino. Bagay na bagay kayo. Magandang gabi, Mr. Alvin. Salamat sa imbitasyon. Pero bago tayo mag-umpisa, may hinahantay pa akong isang napakalagang tao. Siya ang pinakamalaking boss ko at ang totoong nagmamayari ng lahat ng supply na hawak ng kumpanya ko. Sabi niyo, gusto niya ring makilala ang pamilya ninyo. Aba, sigurado po.
Mas marami, mas masaya. Isang malaking karangalan na makilala ang iyong pinaka-boss. Eksaktong pagkatapos sabihin yun ni Alvin, bumukas ang pinto ng VIP room. Pumasok ang isang lalaking nakasuot ng isang napakamahal at pasadyang itim na tuxedo. Maayos ang gupit ng buhok at may suot na relo na nagkakahalaga ng milyong-milyong piso. May kasama pa siyang 2 bodyguard sa kanyang likod. Nang tumingin si Alvin at si Tito Bobby sa mukha ng lalaki, literal na napatayo sila sa kanilang mga upuan. Nanlaki ang mga mata ni Alvin at ang baso ng tubig na hawak ni Tito Bobby ay nabitawan at nabasag sa sahig. Ang lalaking nakatayo sa harap nila, ang itinuturing na pinakamalaking boss at bilyonaryo, ay walang iba kundi si Andrew, ang hamak na construction worker na nilait at pinalayas nila sa kanilang bahay. Ano kaya ang gagawin ni Alvin ngayon na nakaharap niya ang totoong may-ari ng Solana Holdings sa isang marangyang sitwasyon? Paano magre-react si Leonie kapag nalaman niyang ang lalaking handang matulog sa barracks kasama niya ay ang siyang nagmamay-ari ng pinakamalaking kumpanya sa lungsod? Ang buong VIP room ng marangyang hotel-restaurant ay binalot ng nakabibinging katahimikan. Ang tunog lang ng nabasag na baso ni Tito Bobby ang umalingaw-ngaw. Si Alvin ay tila managing estatwa, nakabukang bibig, nanlalaki ang mga mata at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay walang bakas ng alikabok, walang amoy pawis at walang suot na punit-punit na sapatos. Si Andrew ay nakatayo ng tuwid, naglalabas ng isang aura ng kapangyarihan at karangyaan na hindi kayang bayaran ng kahit anong pekeng kontrata. Sa tabi niya, si Leonie naman ay napahawak sa kanyang dibdib. Bagaman sinabihan siya ni Andrew na magkikita sila, hindi kailanman sumagi sa isip ng dalaga na ang lalaking minahal niya dahil sa pagiging simple ay ang siyang pinuno ng kumpanyang nagpapasahod sa kanila. Unang bumasag sa katahimikan si Jonathan, na may malawak na ngiti sa kanyang mukha. Mr. Alvin, Tito Bobby, tila ba nagulat kayo? Hayaan ninyong formal kong ipakilala sa inyo. Siya si Sir Andrew Solana, ang nag-iisang chairman at CEO ng Solana Holdings at ang nagmamay-ari ng Solana Prime Tower na kasalukuyang itinatalaga natin. Siya ang aking pinuno at ang taong may huling pasya sa lahat ng malalaking negosyo sa lungsod na ito. Impossible. Hindi. Reyes, nagkakamali ka ata ng pinapakilala. Jonathan, ang taong yan ay isang hamak na construction worker lamang. Laborer ko yan sa site. Nagbubuhat ng simento. Paano siya ang... Paano ngang isang tulad ko'y naging may-ari ng building na tinatayo ninyo, Sir Alvin, ganun ba? Ganyan ba ang tanong mo? Sagot ni Andrew. Dahan-dahang naglakad si Andrew patungo sa lamesa. Hinila ng isa sa kanyang mga bodyguard ang upuan para sa kanya at suwabe siyang umupo. Tumingin siya kay Leonie, ngumiti ng bagya para pakalmahin ang dalaga, bago muling ibinaling ang matalim na tingin kay Alvin at Bobby. Nagtrabaho ko sa site gamit ang sarili kong mga kamay dahil gusto kong makita kung paano pinapatakbo ang aking proyekto mula sa pinakamababang antas. At doon ko natuklasan ang maraming gawain ng mga taong tulad mo, Sir Alvin. Ang akala mo ba ay hindi ko alam ang tungkol sa mga substandard na bakal at semento na sinusubukan mong ipasok sa aking kumpanya? Teka Andrew, pwede bang pag-usapan natin ito na maayos? Alam mo, pamilya naman tayo eh. Ang totoo niyan, kaya lang naman medyo matigas si Alvin nung una. Dahil sinusubukan ka lang niya kung gaano ka katatag para kay Leonie. Di ba Alvin? Sabi ni Bobby. Sinuportahan agad ni Bobby ng siko ang tagiliran ng nanginginig na si Alvin. Agad naman nagbago ang tono ng matanda. Pinilit nitong umiti kahit na ang kanyang buong mukha ay pinagpapawisan na ng malamig. Oo. Tama ang Tito Bobby mo, Andrew. Ibig kong sabihin, Sir Andrew, alam mo naman na ang mga ama, gusto lang namin ng pinakamabuti para sa aming anak, di ba? Isang pagsubok lang yun. Napakahusay mo. Nagawa mo kaming mapahanga.
Kaya naman pala napakagaling mo dahil ikaw palang may-ari ng Solana Holdings. Bagay na bagay talaga kayo ng anak kong si Leonie. Nakaramdam ng labis na pagkadiri si Leonie sa inasal ng kanyang ama at tito. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at lumapit sa gilid ni Andrew. Papa, may kapal din naman pala na mukha ang meron kayo, no? Nung akala ninyo mahirap si Andrew, itinuring niyo siyang parang aso. Pinalayas niyo siya, nilait ng kanyang marangal na trabaho, at pinilit niyo ako makipagkasundo sa iba para lang sa pera ninyo. Ngayong nalaman niyang bilyonaryo siya, biglang pagsubok lang ang lahat. Leonie, manahimik ka. Huwag kang bastos sa harap ng fiancé mo. Sir Andrew, huwag mo nang pansinin ang bata na ito. Ang mahalaga ngayon ay maayos na tayo. Tungkol nga pala sa kontrata ng aking agency para sa mga materyales, baka naman pwedeng pabalikin mo kami sa proyekto. Malaking tulong ito para sa kasal ninyo ni Leonie. Huminga ng malalim si Andrew. Sumandal siya sa kanyang upuan at pinagbuhol ang kanyang mga daliri. Ang kanyang mukha ay walang kahit anong emosyon na mas lalong nagpabao ng takot sa dibdib ni Alvin. Sir Alvin, nung pinalayas mo ako sa bahay mo, may sinabi ka sa akin. Sabi mo, bumalik lang ako kapag ako nang may-ari ng building na itinatalaga natin. Ngayong narito na ako, hindi para magmakaawa sa pag-ibig ni Leonie. Dahil alam kong mahal ako ni Leonie, kahit sino pa ako. Kundi para tapusin ang lahat ng panloloko mo. Anong ibig mong sabihin, Sir Andrew? Jonathan, ilabas mo mga dokumento. Inilabas ni Jonathan ng isang makapal na folder mula sa kanyang bag at inilapag ito sa harap ni Alvin. Nang buksan ito ng matanda, lalong nawalan ng kulay ang kanyang muka. Naglalaman ito ng mga serye ng bank transfer, mga perma ni Alvin at ang mga tunay na resibo na nagpapatunay na ninanakaw niya ang pondo ng kanyang dating pinagtatrabahuang subcontractor upang ipambayad sa kanyang mga personal na utang. Hindi ka lang nagdala ng substandard na materyales, Sir Alvin. Ginamit mo rin ang posisyon ng anak mo bilang assistant engineer upang magpeke ng mga perma para maaprubahan ng mga delikadong materyales na yan. Kung hindi ko ito naharang, guguho ang building na itinatayo natin at libu-libong buhay ang mga nganib dahil sa kasakaman mo. Andrew, pakiusap. Huwag mong gawin ito sa akin. Maawa ka kay Leonie. Mapapahiya ang pamilya natin. Huli ng lahat, Sir Alvin. Kanina pang umaga bago tayo nagkita rito, formal nang nagsampa ng kaso ang Solana Holdings laban sa iyo at kay Bobby para sa malaking estapa at falsification of public documents. At sa labas ng pinto ng VIP room na ito, may mga naghihintay na sa inyo. Kasabay ng mga salitang iyon ni Andrew ay bumukas ang pinto ng VIP room. Dalawang uniformadong pulis kasama ang project manager na si Engineer Reyes ang pumasok. Napayaw sa takot si Tito Bobby habang si Alvin naman ay napaload sa sahig habang nakatingin kay Andrew na may halong pagsisisi at matinding kahihiyan. Ngunit bago patuloy ang madampot ng mga pulis si Alvin, may isang biglang pumasok na hindi inaasahan ng sino man sa kanila. Isang misteryosong matandang babae na may marangyang kasuotan ang sumulpot sa likod ng mga pulis. At ang kanyang unang salita ay nagdala ng mas malaking twist na yayanig sa buong pagkatao ni Andrew at Leonie. Sino ang matandang babaeng ito? At ano ang kanyang kaugnayan sa nakaraan ni Alvin at ng pamilya Solana na pwedeng makapagbago sa takbo ng hustisya? Napalingon ang lahat sa may pintuan ng VIP room. Ang mga pulis na aaresto sana kay Alvin at Bobby ay napatigil at gumabi ng bagya upang bigyang daan ang isang matandang babae. Ang babaeng ito ay walang iba kundi si Doña Celeste Solana, ang lola ni Andrew at ang pinakamataas na tagapamahala ng buong Solana clan bago pa man ito maipasa kay Andrew. Mayawak siyang isang baston na gawa sa mamahaling kahoy at ang kanyang mga mata ay matatalim na nakatitig sa nakaluhod na si Alvin. Nang makita ni Alvin ang mukha ng matandang babae, tila ba mas lalo itong nawalan ng lakas. Ang kanyang panginginig ay umabot hanggang sa kanyang mga labi at napaatras siya ng bagya sa sahig.
Donya, Donya Celeste, ikaw ang may-ari ng Solana Holdings. Oo, Alvin. Ako nga. Mukhang nagulat ka na ang kumpanyang sinusubukan mong nakawan at ang apo ng lalaking sinira mo noon ay iisa. Maliit nga naman ang mundo, hindi ba? Lola, bakit po kayo nandito? At ano pong ibig niyong sabihin na sinira na Sir Alvin ang pamilya natin noon? Nagpalitan na nagtatakang tingin sina Andrew at Leonie. Hawak pa rin ni Andrew ang kamay ng dalaga. Ngunit nararamdaman niya ang lamig at kaba sa mga palad nito. Lumapit si Doña Celeste sa tapat ni Andrew at Leonie. Tsaka tumingin ng may halong lungkot sa uli. Andrew, aking apo. May isang bagay akong hindi na ikwento sa iyo tungkol sa pagbagsak ng unang negosyo ng iyong yumaong ama. 20 taon na ang nakakaraan. Ang kumpanya natin noon ay muntik ng mabangkarote dahil sa isang malaking sabotahe sa isang proyekto sa probinsya. May isang accountant at purchasing officer na nagbenta ng mga internal na plano at nagnakaw ng pondo ng kumpanya natin upang itayo ang sarili niyang negosyo. At ang taong yon ay walang iba kundi si Alvin. Hindi totoo yan. Papa, magsalita ka. Sabihin mong hindi totoo ang sinasabi niya. Umiyak ng malakas si Leonie habang nakatingin sa kanyang ama. Ngunit hindi makapagsalita si Alvin. Ibinaba na lamang nito ang kanyang ulo sa sahig dahil sa matinding kahihiyan. Ang katotohanang matagal na niyang itinago ay nabunyag na. Kaya naman pala ganoon na lamang kalaki ang galit niya sa mga mararaming construction worker ay dahil doon nagsimula ang kanyang pagbawi ng yaman. Bago rin siya tuluyang malugi dahil sa sarili niyang mga bisyo at maling desisyon. Hinarap ni Doña Celeste si Andrew ng may seryosong muka. Andrew, alam kong mahal mo ang batang ito na si Leonie. Nakita ko ang pagiging tapat niya sa site. Pero hindi ko may pagkakaila na ang dugo ng taong sumira sa iyong ama ay nananalaytay sa kanya. At ngayon, sinusubukan na naman ng kanyang ama na pabagsakin ang Solana Prime Tower gamit ng mga peking materyales. Bilang susunod na pinuno ng pamilya, ibinibigay ko sa iyong huling pasya. Itutuloy mo ba ang kaso upang mabulok sa kulungan ng pamilyang ito? O hayaan mo silang makawala dahil lang sa pag-ibig? Lalong bumigat ang hangin sa loob ng kwarto. Si Tito Bobby ay tuluyan ng naiyak at nagmakaawa sa mga pulis. Habang si Alvin naman ay dahan-dahang tumingin kay Andrew ng may totoong pagsisisi sa kanyang mga mata. Hindi na dahil sa yaman ni Andrew, kundi dahil sa bigat ng kasalanang ginawa niya sa nakaraan. Tumingin si Leonie kay Andrew. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit walang galit. Alam niya ang bigat ng hustisya. Andrew, gagawin kong lahat para pagbayaran ng kasalanan ng pamilya ko. Kung kailangan ko magtrabaho habang buhay nang walang sahod sa kumpanya mo para maituwid ang mali ni Papa, gagawin ko. Pero pakiusap, huwag mong sirain ang puso mo dahil sa amin. Kung ang pag-alis ko sa buhay mo ang magbibigay ng hostage sa ama mo, handa akong lumayo. Napakuyom ang mga palad ni Andrew. Ito ang pinakamahirap na desisyon sa kanyang buhay. Sa isang banda ay ang alaala ng kanyang yumaong ama at ang proteksyon ng kanyang kumpanya. At sa kabilang banda naman ay ang babaeng nag-iisang nagmahal sa kanya nung akala ng lahat ay isa lamang siyang maraming laborer na walang silbi sa mundo. Humarap si Andrew sa mga pulis. Pagkatapos ay kay Doña Celeste. At sa uli ay kay Alvin. May isang matinding desisyon siyang binitawan na nagdala ng panibagong twist sa kanilang lahat. Mga mamang pulis, ituloy niyo ang pag-aresto kay Bobby. Siya ang utak sa pagpepeke ng mga perma ng mga engineer ngayong linggo sa site na ito. Ngunit para kay Sir Alvin, napatigil ang lahat. Tumingin si Andrew kay Alvin ng may malalim na emosyon. Hindi ko iuurong ang kasong estapa at fraud laban sa inyo. Kailangan mong harapin ang batas para sa mga substandard na materyales na dinala mo, Sir Alvin. Ngunit dahil sa pagmamahal ko kay Leonie, at dahil alam kong pinagsisisihan mo ng ginawa mo sa aking ama,
Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Ang Solana Holdings ang magbabayad ng iyong piyansa upang hindi ka muna makulong habang nililitis ang kaso. Ngunit may isang kondisyon. Ano? Anong kondisyon, Sir Andrew? Kahit ano gagawin ko, pakiusap. Magsisimula ka sa pinakamababa, Sir Alvin. Bukas ng umaga, papasok ka sa Solana Prime Tower. Hindi bilang isang manager, hindi bilang isang supplier, kundi bilang isang construction worker. Ikaw ang hahawak ng pala, ikaw ang magbubuhat ng simento, at ikaw ang makakaranas ng hirap at alabok ng mga taong tinawag mong basura. Doon mo pagbabayaran ng utang mo sa aking pamilya at sa lipunan. Nang marinig yun ni Alvin, muli siyang napagulgol. Ngunit sa pagkakataong ito ay dahil sa pasasalamat. Naramdaman niya ang bagsik ngunit may kalapit na habag ng hustisya ni Andrew. Si Leonie naman ay napayakap na maigpit kay Andrew. Nagpapasalamat na hindi nito tuluyang winasak ang kanyang pamilya. Gayunpaman, habang inaakay ng mga pulis si Bobby palabas at habang nakatingin si Doña Celeste nang may pag-aalinlangan sa naging desisyon ng kanyang apo, may isang hindi inaasahang insidente ang biglang naganap sa mismong site ng Solana Prime Tower. Biglang tumunog ang emergency radio ng project manager na si Engineer Reyes na nasa loob din ng kuwarto. Isang boses ng isang tarantang security guard ang umalingaw-ngaw mula rito. Engineer Reyes, may emergency po sa site. May mga hindi kilalang lalaki na nagpasok ng sulo at may sinadyang sunog sa may bodega ng mga materyales. Kumakalat po ang apoy patungo sa may structural foundations ng building. Tulong po! Nanlaki ang mga mata ni Andrew. Ang Solana Prime Tower, ang kanyang pangarap, ang kanyang bilyonaryong proyekto ay kasalukuyang sinusunog ng mga taong tila ba may mas malalim pang galit sa pamilya Solana. Sino ang nag-utos na sunugin ang gusali? Ito ba ay ganti ni Tito Bobby o may iba pang mas malaking kaaway na nagtatago sa dilim na nag-aabang sa pagbagsak ni Andrew? At paano may ililigtas ni Andrew ang kanyang building kung kasama niya ang kanyang pamilya sa loob ng hotel? Ang boses mula sa emergency radio ay nagdulot ng matinding taranta sa loob ng VIP room. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Andrew. Agad niyang binitawan ang kanyang baso. Hinarap ang kanyang mga bodyguard at mabilis na nag-utos habang lumalabas ng hotel restaurant. Reyes, tawagan mo ang pinakamalapit na fire station ngayon din. Jonathan, ihanda mo ang sasakyan. Kailangan natin makarating sa site sa loob ng 10 minuto. Andrew, sasama ako. Alam ko kung nasa ng mga fire extinguisher at emergency bulb ng tubig sa ground floor. Sir Andrew, Leonie, sasama rin ako. Alam ko kung sino ang gumawa nito. Ang mga tauhan ni Bobby na galing sa lumang bodega. May access sila sa silong ng building. Sa kabila ng tensyon, tumango si Andrew kay Alvin. Sumakay silang lahat sa marangyang SUV ni Andrew at mabilis na pinasibad dito patungo sa nagliliyab na Solana Prime Tower. Pagdating nila sa site, bumadya ang makapal at maitim na usok mula sa basement at ground floor ng dambuhalang gusali. Nagkakagulo ang mga gwardya at ilang naiwang panggabing manggagawa. Hindi nag-atubili si Andrew. Kinuha niya ang kanyang lumang hard hat o helmet na nasa likod ng sasakyan. Ang helmet na suot niya noong siya ay nagbubuhat pa ng simento. Si Leonie naman ay mabilis na tumakbo sa bumbero, nakakarating lang upang ituro ang lokasyon ng main water line. Ngunit sa gitna ng usok sa basement, may isang anino ang sumusubok na tumakas bitbit ang isang bag ng mga nakaw na kagamitan. Siya ang tauhan ni Tito Bobby na inutusang magsunog upang burahin ang mga ebidensya ng mga substandard na bakal. Nang makita ito ni Alvin, nasuot pa rin ang kanyang mamahaling Amerikana, walang takot nitong hinarang ang salarin. Huwag kang tatakas. Ikaw ang sumunod sa utos ni Bobby. Hindi ko hahayaang sirain yung building na ito. Dito ko pagbabayaran ng mga kasalanan ko. Nagkaroon ng mabilis sa pagbubunyi at panggulo. Sinuntok ng salarin si Alvin sa muka. Dahilan upang mapaupo ang matanda sa maraming semento at mapunit ang kanyang mamahaling suit. Ngunit bago pa makasuntok muli ang salarin,
Dumating si Andrew. Gamit ng kanyang lakas na nakuha sa mga buwan ng pagbubuhat ng sako ng simento, mabilis niyang pinilipit ang kamay ng salarin at pinaluhod ito sa lupa hanggang sa dumating ang mga gwardya upang ito ay gapusin. Mabilis na naapulam ng mga bombero ang apoy dahil sa maagang pagbomba ng tubig sa tulong ni Leonie. Ligtas ang Solana Prime Tower. Ang structural foundation nito ay hindi tuluyang naapektuhan dahil maagang napatay ang apoy sa bodega ng materyales. Habang nakaupo si Alvin sa isang sako ng simento, duguan ng labi, marami ang mukha dahil sa uling, at sira-sira ang mamahaling damit. Lumapit sa kanya si Andrew. Inabot ni Andrew ang isang botilya ng tubig at ang isang malinis na basahan. Sir Alvin, ayos ka lang ba? Salamat sa paggarang sa kanya. Kung hindi dahil sa iyo, baka nakatakas ang kasabwat ni Bobby. Sir Andrew, patawarin mo ako. Tingnan mo nga naman ang buhay. Noong nakarang araw, pinagtawanan ko ang dumi at amoy ng simento sa katawan mo. Ngayong gabi, ako na mukhang basahan sa harap mo. Tama ka. Ang yaman at posisyon, nawawala sa isang kurap lang. Pero ang pagkatao, nasusubok sa ganitong mga sandali. Handa na po akong tanggapin ang parusa. Handa na ako maging construction worker bukas. Lumapit si Leonie at niyakap ang kanyang ama habang umiiyak. Tumingin si Andrew sa dalawa at naramdaman niya ang isang malalim na kapayapaan. Alam niya ang apoy na sumunog sa bodega ay siya ring apoy na naglinis sa puso at kayabangan ng pamilya ni Leonie. Samantala, isang taon ang mabilis na lumipas. Dumating ang araw ng engranding pagbubukas ng Solana Prime Tower. Ang gusali ay nakatayo na ng buong kisig sa gitna ng lungsod. Isang simbolo ng tibay, katapatan at tagumpay. Daan-daang mga mamamahayag, negosyante at mga VIP ang dumalo sa ribbon cutting ceremony. Sa unahan ng entablado, nakatayo si Andrew. Suot ang isang napakasimpleng polo subalit may aura pa rin ng isang matagumpay na chairman. Sa tabi niya ay si Leonie, na ngayon ay promoted na bilang head project engineer ng buong Solana Holdings dahil sa kanyang ipinamalas na katapatan at tusay. Ngunit ang mas nakakatuwang tanawin ay nasa gilid ng entablado. Doon ay nakatayo si Alvin. Suot niya ang isang malinis na construction worker uniform. May hawak na helmet at may malawak na ngiti sa kanyang muka. Sa loob ng isang taon, tinupad ni Alvin ang kanyang pangako. Nagtrabaho siya bilang laborer sa ilalim ng pamumuno ng mga lumang foreman. Doon niya natutunan ang tunay na halaga ng bawat patak ng pawis. At doon niya nakuha ang respeto ng mga taong dati niyang tinawag na basura. Lihim na ring iniurong ni Andrew ang kaso laban sa kanya dahil sa kanyang bubuting pagbabago. Lumapit si Andrew sa mikropono upang magbigay ng kanyang talumpati. Ang Solana Prime Tower ay hindi itinayo ng pera ko lang. Itinayo ito ng bawat construction worker na nagbuhos ng kanilang lakas, pangarap, at katapatan sa ilalim ng matirik na araw. Ang tunay na yaman ng isang tao ay wala sa lawak ng kanyang ari-arian o sa kinang ng kanyang ginto. Ito ay nasa tibay ng kanyang prinsipyo at sa kanyang kakayahang bumangon at magbago mula sa kanyang mga pagkakamali. Nagpalakpakan ang lahat ng mga tao. Bumaba si Andrew mula sa entablado at diretsyong lumapit kay Leonie. Sa harap ng maraming kamera at sa harap ng nakangiting si Alvin at Doña Celeste, lumuhod si Andrew at naglabas ng isang simpleng singsing. Ang singsing na binili niya gamit ang kanyang unang sahod bilang isang construction worker. Leonie, minahal mo ako nung akala mo'y wala akong kahit ano, kundi ang mga kamay ko na marami sa semento. Ngayon, sarap ng gusaling ito na saksi sa ating laban. Papayag ka ba na maging katuwang ko sa pagtatayo ng pamilyang may pinakamatibay na pundasyon? Will you marry me? Yes, Andrew. 1,000,000 beses na yes. Sinalubong ng masigabong palakpakan at hiyawan ng mga tao ang maigpit na yakap nina Andrew at Leonie. Doon nagtatapos ang kwento ng isang bilyonaryong construction worker na nagturo sa atin na ang tunay na pag-ibig at hustisya
ay hindi nasusukat sa panlabas na anyo, kundi sa tibay ng puso sa gitna ng pagsubok. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig dito sa Tamoxki TV. Huwag po nating kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-share ang kwentong ito. Hanggang sa muling kapanapanabik na kwento, naway pagpalain kayo ng may kapal. Kayo, ano pong masasabi nyo sa kwento natin ngayong araw? At kung ano mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment dito sa baba sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.